Papasok po tayong ulat mula sa Palosa, Leyte, mula sa mismong kapuso natin si Jiggy Manicad na makailang oras din natin hindi na contact dahil bagsak nga po ang komunikasyon doon sa Leyte. Jiggy, kamusta na kayo dyan, bata? Mike, mula Tacloban ay nasa 6 na oras ang nilakad natin para makabot dito sa satellite setup ng GMA News dito sa Palo, Leyte. At sa katunayan ay dahil nga sa pagbagsak ng mga communication, mga cellphone, ay nawalan tayo ng komunikasyon matapos tayo makapag-ulat kanina sa unang hirit at Super Radio DCBB. At ito ang ating mga nasaksihan habang papunta dito sa bayan ng Palo. Ito'y syudad ng Tacloban. Kinailangan nating maglakad, tumawid sa mga binahang kalye at mga poste. At nakakalungkot, Mike, na itong tatay na ito ay hawak ang kanyang 6 na taong gulang na anak na natrap at nasawi sa isang evacuation center dyan sa mismong Tacloban. At makikita nyo po yung inabot na mga sasakyan dyan sa mismong downtown. Ito yung mga nagkalat na bahagi ng mga bahay dito sa isang kalye din sa Tacloban at mga puno na bumagsak sa mismong kalye. Kaya makikita natin mahihirapan, pati mga poste mahirapan po pumasok yung mga rescuers, yung mga ambulansya, at kinakailangan talaga dito ng clearing operations na tuloy-tuloy. Yan ay isang bahagi pa rin ng Tacloban at mga poste na tinawid namin para lamang makapunta rito. Sa lakas ng hangin kanina ay tila nasa gitna po kami ng mata ng bagyo sa kinatatayuan o kinapopwestuhan namin. Katunayan, yan po napahilig pa yung puno ng nyug niyan. At itong susunod na video na ipapakita namin ay kung paano naputol mismo sa harapan namin ang isang puno ng nyog. Yan po yung aking binabanggit. At katunayan, papakita ko rin po sa inyo na kahit papaano ay safe po yung team na naririto sa amin. Kasama namin dito, kabilang na po sila Paniber, Mike. Jiggy? Hello, Jiggy? Ubos na po ang ating oras. Yes, Jiggy? Ubos na ang oras ng 24 oras at babalikan ka namin mamaya. At buti na lang ay ligtas kayo dyan, Jiggy. At yun ay pinasasalamat din natin. Salamat sa inyo dyan, Jiggy. Ingat kayo.